Sa panahon natin ngayon ay patuloy pa po ang pagtaas ng presyo ng gasolina at ang isa po sa mga iniisip nating alternatibo na pwede nating gamitin bilang transportasyon ay ang mga electric bike. Ito po pala ang Yadea APOC. Ang tanong, gaano nga ba kalayo ang kayang takbuhin ng electric bike na ito sa isang full charge? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ang pogi din po pala nito pong Yadea APOC na electric scooter. Maangas din yung kanyang dating. Dito po sa gitna, mayroon po siya ritong daytime running light. Ito naman po yung logo ng Yadea. Mayroon naman po siya ritong maliit na windscreen. At mayroon po pala siyang daytime running light na agaw pansin. At mayroon naman po itong tatlong ilaw na projector lights para po sa kanyang high beam, low beam. At mayroon din po siyang passing light. Dito na rin po pala located dito pong kanyang mga LED na turn signals. At nagkaroon po siya rito ng parang grill design na chrome color which is attractive sa ating paningin. At ito po pala ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. May nakatatak po rito na Yadea. Mayroon na rin po pala itong rubber protector para po hindi po mapasukan ng dumi ito pong kanyang front suspension. Itim po ang kulay nito pong kanyang front fender. At ito po ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper para po rito sa kanyang front braking system. Itim po ang kulay nito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 90 by 90-12 at tubeless na rin po ito. At ito po ay mayroong fully digital meter panel display. Ang lapad po nito pong kanyang dashboard. Buksan po natin para makita natin yung kanyang digital display. Pagkabukas po natin, ang makikita po natin dito ay letter P. Ibig sabihin po ay nakapark po ito pong ating electric scooter. Pindutin lang po natin ito pong P button para mag-switch po siya sa ready. Ang makikita po natin dito po sa kanyang dashboard, nandirito po yung kanyang speedometer, odometer at yung kanyang battery percentage or yung kanyang bar power. At kung inyo pong makikita, mayroon pong number 2 rito dahil ito pong scooter na ito ay mayroon po siyang 2 riding mode. So once po na-press po natin ito pong ST na button, mapupunta po siya sa number 1. Yan naman po yung kanyang Eco Riding Mode, which is yung takbo niya ay sakto lang. Kung gusto niyo naman po ng mas mabilis at mas malakas, pindutin niyo lang po ulit itong ST button at mag-switch naman po siya sa mode number 2 or gear 2. Kaya mas mabilis na po siya at mas malakas. Mapunta naman po tayo sa kanyang mga button selectors. Meron po itong high beam and low beam, turn signal selector at horn. Pakinggan po natin ito pong kanyang horn. Malakas na rin po ito pong kanyang stock horn. Ngayon naman po, rito po pala sa bandang ibaba, mayroon po siyang cruise control. Isiset natin. Bro, ipakita mo kung paano gawin ang cruise control. Ayan. Kung inyo pong makikita, in-accelerate po ni brother and then press niya po yung cruise control button doon po sa designated na bilis na gusto niya. For example, ang gusto nyo pong speed is 20 km per hour, pwede nyo po yung iset through cross control. Hindi nyo na po kailangang mag-accelerate, hindi na kayo mapapagod. Yan na po yung kanyang mini-maintain na bilis. Ayan o, tignan nyo, umiikot po yung kanyang gulong ng 21 km per hour. So, maintain na po yan. Once po na gusto nyo pong magdagdag at gusto nyong bilisan, mag-a-accelerate po kayo ulit. Makikita nyo naman, pag nagdagdag na po yan, matatanggal na po automatic yung kanyang cross control na nakaset. So yun po ang kagandahan nito, no? Dahil usually yun pong cross control ay makikita lang po natin ito dun po sa mga big bike. Pero amazing, no? Ito pong electric scooter na ito ay meron po siyang cross control kaya nakakatuwa din. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong hazard button. Meron po palang on and off ito pong kanyang main headlight. At nandirito naman po yung kanyang additional button. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip at black color naman po ito pong kanyang mga front brake levers. At pagdating po rito sa kanyang ignition switch, gumagamit po ito ng mechanical key at meron na rin po siyang lock rito for safety purposes. Included na rin po pala rito yung kanyang set button or set opener para po sa kanyang upuan. At dito po sa gitna, mayroon po pala siya ritong utility hook, iprepress lang po natin at pwede na po tayong magsabit dito ng mga plastic bags. At meron po itong front pocket, napakalalim po nito at pwede po tayong maglagay rito ng bottled off mineral water
coins, gloves, or mobile phones. At ang kagandahan po nito pong electric scooter na ito ay meron na rin po siyang USB Type-A port. Gagamit na lamang po kayo rito ng USB cable ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. At napakalapad po nito pong kanyang footboard. Ayan talagang flat na flat po siya. Pwede po tayong maglagay rito ng mga existing baggage na malalaki na hindi naman po kasya rito po sa kanyang underseat compartment. At ito pong kanyang upuan, napakalapad po nito. At kung inyo pong titignan, ayan napakalambot po niya. Mas malambot po ito kaysa po dun sa mga upuan ng mga motorsiklo. Combination naman po ng gray at black ito pong kanyang seat cover at yung pagkakatahi, makikita natin na matibay. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan para makita po natin yung kanyang underseat compartment. Maluwag po pala. Ito pong kanyang seat storage, grabe, napakalalim at napakaluwag. Itratry po natin yung isang full face helmet kung kakasya para makita natin. Especially dun sa mga naglo-long rides, may dalang mga full face helmet yan. Pag ganito po natin siya inilagay, tapos i-close natin, tignan natin kung magsasara. Magsasara naman pero pipilitin mo. Pero kapag binaliktad mo ito, baliktarin natin. Ayan, since nakaplat na din po siya, wala nang bukol. Ayan, nagsara. So yun pong ating full face helmet ay fit na fit dito po sa kanyang underseat compartment, di ba? Napakaluwag. Kaya talagang maaasahan ito pong kanyang seat storage dahil marami po tayong mailalagay rito na mga personal belongings. At ito pong kanyang integrated na grab bar ay converted na rin po pala ito as backrest. Mayroon na rin pong sandalan, yun pong ating backrider. Sakyan naman po natin ang Yadea APOC para may pakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung ating mga paa. Kaya komportable po ito para po sa mga tulad ko na 5'6" in height. At kung akin naman pong tatansyahin dahil medyo may kababaan po ito, nakadesign po ito sa Asian Heights, ay kayang-kaya po itong maabot ng mga 5 flat and above. O diba? Goods na goods. At ito pong kanyang side profile, napakalapad po neto at may makikita naman po tayo rito na chrome color. May nakalagay po rito na Yadea APOC yung kanyang model name. At mayroon din po tayong makikita rito na decal na Yadea logo. At ito pong kanyang pillion step para sa ating backrider ay diecast po ito. At kapag atin pong ibinalik ay meron po siyang slot rito na hindi po siya tatamaan ng ating paa kapag hindi po natin siya ginagamit. Mayroon din po itong side stand na tubular metal at mayroon din po itong center stand. At ito po pala ay gumagamit ng dual shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. So dalawa yan. Kaya maaasahan natin na makakapagbigay po ito ng magandang bouncing performance. At ito pong kanyang hub motor, ang kulay po nito ay black color po siya. At mayroon naman pong sukat ang kanyang gulong rito sa likuran na 90/80-12. Tubeless po yan, CST tires. Ito pong kanyang hub motor ay powerful po ito dahil meron po itong 2,000 watts at meron naman po itong maximum motor peak na 3,200 watts. At ang kanya naman pong battery capacity ay 72 volts, 38 ampere na graphene battery. At meron naman po itong maximum speed na 60 km per hour. At ang kanya naman pong maximum range ay 100 kilometers away. Grabe, no? Biruin nyo yon sa isang full charge. 100 kilometers yung kaya niya pong takbuhin. At ang kanya naman pong charging time ay aabutin po ito ng 8 to 9 hours bago po siya ma-full charge. At dito po pala sa bandang ibaba, mayroon po tayong makikita rito na cover. Ito po ay hindi po siya engine, hindi rin po siya motor. Ito po yung kanyang swing arm cover. Silipin po natin ito pong kanyang tail light. Ang forma po nito pong kanyang brake light dahil Yadea logo po yan. At located naman po rito sa magkabila, ito pong kanyang full LED na mga turn signals. Mayroon po itong plate light at mayroon naman po itong bilog na dalawang light reflector dito po sa magkabila. Mayroon pa po siyang additional na light reflector dito sa ibaba. At ito po pala ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper para po rito sa kanyang rear braking system. Naka-disc brake po rito sa likuran at naka-disc brake din po rito sa harapan. Maaasahan po natin na malakas po yung kanyang stopping power. At ang presyo po pala nito pong Yadea APOC ay nagkakahalaga po ito ng 72,500 pesos.
At available po ito sa cash at installment via Skyro Home Credit at credit card. At kung nagustuhan mo po ito pong electric bike na ito, ay maaari nyo po akong i-PM at i-message kung interesado po kayong maglabas para matulungan ko po kayo na makapaglabas ng inyong dream electric bike.